Good morning po sa ating lahat. I invite everyone na tayo po ay tumayo. And let's prepare our hearts and our minds to give glory to our God. Alam niyo po, it is truly a privilege to gather here together as one body and worship our God. Before we worship po, I want us to remind ourselves of how faithful God has been in our lives. Amen. Maaari pong may prayer po siyang nasagot sa atin or may challenges na na-overcome tayo by the grace of God. Ako po, I can attest to this. And there may be also blessings that we haven't noticed in the moment. So let's take this time to thank Him and give Him back all the praises that He is deserving of. I invite everyone, let's focus our eyes on God today. Whatever challenges, worries, or anxieties that we may have, we can stand right now in confidence, knowing that God has already won. That the God that we have, that lives in us, is greater than our battles. The weapon may be formed, but it won't prosper. Sabi nga po sa 1 John 4 verse 4, greater is He that is living in us than he who is in the world. So we don't worship from a place of defeat, but we worship from a place of victory because of who God is, because of the Christ that lives in us. Hallelujah. Can we shout amen? Hallelujah!
You deserve the glory. Hallelujah, hallelujah. 1,000 praises to your name, for your faithfulness, Lord, for your love, Lord God. You are undeserving, Lord, but because you are a great God, Lord God, you great, great Father, Lord. You have loved us for who we are. We will forever be thankful, Lord God. We want to be with you forever, Lord, to walk with you wherever we go, Lord God, to feel you in our lives, Lord, to see you working, Lord God. Alam kong hindi ka pa tapos, Lord. You have done and will be doing great things in our lives, Lord. Hallelujah. For that we praise you and we worship your name. Hallelujah. It's our best clap offering. Ayan naman po, inaanyayahan ko po kayong lahat na let's go around and welcome each other po to CCOF, to church. Happy Sunday po! This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. This is the day that the Lord has made. Good morning. Ayan. Ayan. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. And today po, I'd like to share a testimony sa ating pong tithes and offering. Pero gusto ko muna pong magbasa po ng ating verse mula sa Luke. That is in Luke 6:38 po. Okay, sabi po dito, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. So, napakaganda po kasi ng pangako ng Panginoon pagka nababasa ko po ito. Naalala ko yung aking testimony. And a couple of days ago, me and my husband were talking, and then he encouraged me to tell my story. And ngayon po, gusto kong ilahad dito to give glory to the Lord. Kasi I feel like kung hindi ko babalikan yung nakaraan, kung ano ko before, I feel like I'm being proud na ganito yung naabot ko ngayon. Pero the truth is, ang Lord po has blessed me so much, which I feel I never deserve. Hindi ko po dine-deserve lahat nung
higit pa po sa inaasahan kong ibinigay ng Panginoon. So just to give you a background, kami pong mag-asawa, we started early in life, prematurely. And actually even before that, bago pa po kami nag-asawa, mahirap po ang buhay. Kasi ano po kami, lumaki ako sa, wala po kaming daddy. Maaga pong namatay ang tatay namin sa pamilya. So mahirap po, you can just imagine yung buhay ng ganun po. Ang Panginoon, nung time na yon, ang tanging sandigan ng buhay ko. And despite of yung kahirapan, I chose to trust the Lord. So sinasabi ko po that I don't deserve this kasi hindi ko po nakuha ito dahil sa galing ko. Puro lang po ito sa grasya ng Panginoon. Puro po ito sa, ang ginawa ko lang po is sumunod na magbigay sa abot ng aking makakaya, and the Lord sees the heart and He blessed me so much and abundantly. Kagaya rin po ako ng ibang mga nanay before, nung maliit pa po yung aking unang anak, nagbebenta ako ng Avon, nagbebenta ako ng Triumph para makadagdag po sa pamasahe sa araw-araw. Kung yung sa mga damit namin, parang pagkapasko lang merong special na damit. Pero by the glory of God, ngayon po, wala nang paglagyan ng damit sa bahay, wala nang paglagyan ng sapatos sa bahay. And I also want to thank this. Ngayon, nakakapagpaaral na po ako sa Ateneo, which by the way, second honor po ngayong first year, Dean's Lister, si Kiel. So, all for the glory of God. Kasi mabuti po ang Panginoon. Yun nga po sinasabi ko, kailangan lang po nating sumunod and God will do the rest. Dahil siya po ang faithful, kahit na po tayo hindi tapat, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at yun po ang hindi niya kayang gawin, hindi niya kayang hindi tumupad sa kanyang pangako because that's how faithful our God is. So ngayon po, purihin ang ating Panginoon. I invite everyone to come in front at tayo po ay maghandog sa ating Panginoon. Invite everyone na i-extend po natin ang ating kamay sa ating mga kaloob. Panginoon, maraming salamat o Diyos. Tunay nga, Ama, na Diyos ka, Panginoon, na buhay sa amin, O Lord. At patuloy mong patutunayan, Panginoon, ng iyong pangako, Lord. Pangahawakan ng bawat isa, Ama. Pagpalain mo, Ama, ang lahat, Panginoon, ng aming kaloob. Ito, Panginoon, ay lumagana, Panginoon, ng iyong magamit sa paglaganap ng iyong gawain, Lord. And bless the hands of these people, Lord, who are faithful, Lord, giving back to you for your glory, O God. Pagpalain mo sila, Ama. Sagutin mo at katagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa, Lord. We give you all the glory, all the praise and honor in Jesus' name. Amen. And today, mga kapatid, for me, it is a privilege again, no? At isa pong kagalakan ang maghayag ng salita ng Panginoon sa araw na to. But before that, mga kapatid, bago po tayo dumako sa mensahe ng ating Panginoon, palakpakan po muna natin ang Lord sa buhay ng ating mga kapatiran, no? Who undergo water baptism last Wednesday. Ayan, praise God po sa buhay ng ating mga kapatid. And kami naman po, dito sa ating simbahan, we witness their public declaration of faith sa ating Panginoon. Kung saan, yung water baptism, it symbolizes dying to the old life, no? And being raised into a new life with our Christ Jesus. And praise God po sa buhay ng ating kapatid na si Chen. Sige po, as I call you, lapit po kayo sa harap and we will give the certificate. Ayan. Praise God sa buhay ni Ate Chen, sa buhay ni Ate Julian.
And sa buhay ni Ate Cherry, and praise God sa buhay ni, wala yung ating dalawa, si Ate Nika at saka si Ate, sino nga ba itong isa? Si Ate Stephanie. Ayan, wala sila. So, sige po, palakpakan natin ang Lord once again. Praise God. At alam naman natin, no? Remember that wala pong perfect na tao, no? But we are relying on God. Tayo po ay umaasa sa Panginoon at tayo po ay binabago niya araw-araw. Tama po ba? Amen. Kaya naman po sa hindi pa po undergo ng water baptism, next year magkakaroon po ulit tayo. I-ready nyo na po ang inyong mga sarili, no? So, salamat po. Sige, picture daw po. I-picture po ako. Thank you mga kapatid. Ayan po, for the whole month of May, we are talking about reliance. Ayan. Pag sinabing reliance, it means dependence or trust in someone or something. And people rely on something because they believe it can help. Tama po ba? People rely on something because they think it can support them, it can protect them, it can guide them, no? And give security in their lives. Lahat po tayo may pinanghahawakan sa buhay. Tama po ba? The question is, kanino o saan nga ba tayo nakarely? Dahil tayo po ay nasa mundo pa, no? Minsan umaasa tayo sa pera, no? Minsan umaasa tayo sa trabaho, minsan umaasa tayo sa pamilya, minsan umaasa tayo sa sarili nating kakayanan or sa ibang tao. Bakit? No? Because these things make us feel safe and secure. Kapag okay ang trabaho, kampante tayo. Tama po ba? No? Kapag may pera tayo, feeling natin stable na tayo. Kapag may tumutulong sa atin, mas gumagaan po ang buhay. No? At kapag may mga decisions tayo sa buhay, no, naghahanap tayo ng direction. At minsan, nagtatanong tayo, kanino? Nagtatanong tayo sa kaibigan natin. Minsan, nag-scroll agad tayo sa social media. Minsan naman, nakabase tayo sa experiences ng ibang tao, sa kanilang mga testimonies, no? O kaya naman sa sarili lamang nating understanding. At kapag may pinagdadaanan po tayo, natural lang na humanap tayo ng strength and support. We rely on people. For encouragement, we rely on people for comfort, sa kaibigan natin, and minsan umaasa tayo sa kanila for help during difficult seasons of our lives, no? Nagre-rely tayo sa mga bagay o sa taong napatunayan na, no? Na faithful and dependable. Kapag nakita natin na consistent ang isang tao, mas nagtitiwala tayo sa kanya. Kapatid, ang totoo, people rely on something because humans are limited. Tama po ba? Limitado lamang ang tao. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay, no? Hindi natin kayang gawin ang lahat ng mag-isa tayo. Bakit? Kasi bilang tao, napapagod po tayo. Sino dito ang napapagod? Amen. Kanina may nakausap ako, no, napuyat, no? Bilang tao, nalilito tayo. Bilang tao, nanghihina din tayo. At minsan, nawawalan po tayo ng pag-asa. That is why we naturally depend on something greater than ourselves. But the Bible, no, the biblical view teaches us that God, no, did not create us to rely only on our own strength. No? Kaya naman po, sa mga nakalipas na linggo, no, na pinag-aralan po natin is about reliance, no? Nakita po natin how we can rely on God's love for us. Tama po ba? Naalala nyo pa, no? How we can rely that in God, no, we can be triumphant in temptation. Yun po yung pinakita ni Jesus Christ.
pinakita po sa atin, tinuro po sa atin how we can rely on God for our daily needs. He is our provider, daily provider. And for the last 2 weeks, sino po dito ang nandito nung mga huling linggo? Yung last 2 weeks, no? Napag-aralan po natin to rely on the Holy Spirit who is living in us. Tama po? Ang banal na spirito po ay nananahan sa ating mga buhay, no? Kaya naman tayo po ay nagpapatuloy. The Holy Spirit is living in us and leading us sa ating buhay dito sa mundong ito. Kaya naman po bilang pagtatapos, no? Grabe, June na po next week, no? Bilang pagtatapos po ng ating series na Reliance, tomorrow na, tama, June 1 na pala. We will going to talk about Thy Word. Ayan, ang salita ng ating Panginoon. Sino po dito ang may mga Bible? Amen. Kasi po, ayan, ilabas niyo po ang inyong mga Bible. Sa mga wala pang Bible, later po. Lapit lamang po kayo kay Ate Camille or sa amin, para bigyan po namin kayo ng Bible. Total, ito po yung ating pinag-aaralan, kaya naman po napakahalaga na meron po tayong daladalang physical Bible. Sige po, let's open our Bible in John 1:1. Sabi po dito, in the beginning, ayan, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa lamang po, andun na po ang salita. In Greek word, no, the original word is logos, ayan, which means reason, ayan. Meaning po pala nito ay wisdom or expression. Ginamit po ito ni Apostle John to show that Jesus is God's ultimate expression of Himself. Ayan. So, Jesus is the eternal Logos. And because Jesus is the Word, every word He spoke, lahat po ng salitang Kanyang binitawan, every action He took was an extension of God's grace and truth. Ito po ay pagpapakita po ng grasya at pagkatunayan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. And through reliance, yung totoong pagre-rely po natin sa ating Panginoon at sa Kanyang salita means trusting His wisdom. Kapag tayo po ay nagre-rely sa salita ng Panginoon, nagtitiwala tayo sa wisdom ng ating Panginoon more than our wisdom. True reliance on God's Word means relying on His timing even when we do not understand. No? True reliance on God's Word means dependence on His Word. Umaasa sa sinabi ng Diyos, umaasa sa salita ng Diyos, even when life is difficult and knowing His power more than our own abilities. And kapatid, no, ang Word of God ay hindi lamang po ito basta libro. Ito po ay gabay sa ating buhay. Ito po ang source of wisdom. Ito po ay nagbibigay ng lakas. The Bible reminds us of the promises of God. And that's why we can totally rely on His Word. Sabihin mo nga po sa katabi mo, rely on God's Word. Ayan. Kapag unstable ang sitwasyon, kapatid, ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng stability. Kapag confused, nalilito tayo, ang word ng Lord ang nagbibigay ng direction sa bawat isa. Kapag mahina tayo, ang sinasabi ng Diyos ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Amen? No? Minsan gusto nating marinig yung sinasabi ng mundo, yung nasa paligid lang natin. Pero ang tunay na kailangan po nating marinig ay ang boses ng ating Panginoon. At yan po ay sa pamamagitan ng Kanyang salita, ng Kanyang Biblia na iniwan po sa atin. Kaya importante po, kapatid, na tayo'y matuto, mag-rely sa salita ng Lord sa ating mga devotion. Sino po dito nagde-devotion every day? Praise God for your life, kapatid, no? Yun po yung lagi nating ipinapaalala, lalo na po kung tayo'y naglilingkod, no? At syempre, every day, sa bawat isa sa atin, kailangan po natin ang salita ng Panginoon, no? Hindi kapag may problema lang, hindi kapag may pinagdadaanan, or ito po ay nararapat lang sa bawat season ng ating mga buhay. So bago po tayo lumalim sa pag-uusap, let us all pray.
Hallelujah. Heavenly Father, we thank you once again sa iyong kabutihan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, because we felt your presence, Panginoon. Alam namin na ikaw po ay nasa aming kalagitnaan sa umagang ito at patuloy na ikaw po ang mag-take over sa mensahe mo, Panginoon. It is you alone who will going to release the word, Panginoon. At ako po ay gagamitin mo lamang po bilang daluyan mo. Ikaw lamang po ang makita, ikaw lamang po ang maparangalan sa umagang ito. Give us a heart, Lord, that is willing to follow. Give us a humble heart, Panginoon, a teachable heart, a pure heart, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Salamat sa umagang ito. Be with us all throughout the message and until our faith group, Panginoon. Lord, hayaan mo na ang mapagbulay-bulayan namin ay ang salita mo na nagbibigay sa amin ng gabay, ang salita mo na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ang salita mo na nagbibigay sa amin ng proteksyon. Salamat sa iyong grasya. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. Sabi nga po natin, ang word na reliance meaning pagtitiwala, pagkapit, pag-asa sa isang bagay o sa tao. At ang tanong, muli, yan, bago po tayo dumako sa mga pag-uusapan, saan ba talaga tayo umaasa? Kapag may problema ka, saan ba tayo tumatakbo? O kahit maganda ang buhay, ano ang una nating ginagawa? Sino ang una nating hinihingan ng tulong? Dahil in reality, kapatid, bilang tao, minsan, mas mabilis po tayong mag-overthink. Sino po dito mabilis mag-overthink? Tayong tao, advance tayong mag-isip. Tama po ba? No, napaka-advance. Mabilis tayong magtanong sa ibang tao, mabilis tayong magtanong sa internet, sa chat GPT. Mabilis tayong magtanong yung Ask Gemini. Ayan. So, bilang tao, mabilis tayong mag-rely sa emotions. Ayan. Kesa mag-seek po tayo ng sinasabi ng Panginoon, nakafocus po tayo kung saan feeling natin ito yung makatutugon sa atin. And honestly, kapatid, lahat po tayo dumadaan dito. No? Lahat po tayo because naturally, gusto nating kontrolado natin ang ating buhay. Gusto natin pagkagising natin, nakaayos na ang lahat, settled na ang lahat, no? Gusto natin tayo ang may sagot. Gusto natin, alam natin, naiintindihan natin ang lahat ng bagay. Pero darating ang panahon na marirealize po natin, hindi sapat ang sariling lakas or understanding na meron tayo. Because kapatid, there are battles. There will be challenges in life. There will be problems na hindi maaayos ng pera. There will be situations or circumstances na hindi masasagot ng wisdom ng tao. There will be times, no, o mga pagsubok na hindi mawawala kahit ilang beses nating i-ignore. At doon po natin marirealize, no, na kailangan natin ang salita ng ating Panginoon. Because God's Word is our guide. Ang salita po ng Panginoon, no, ang naggagabay, napakarami pong instructions ng Panginoon mula sa kanyang salita. No? Maaari nating maging gabay yan sa lahat ng hakbangin, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang salita ng Panginoon, sabi ko nga po, it is our strength. Ito po yung kalakasan natin. God's Word is our wisdom. Ang salita ng Panginoon ang nagbibigay ng comfort sa bawat isa. And ang salita ng Panginoon, ito po ang matibay na pundasyon ng buhay ng isang tao. Sabi po ng Isaiah 40 verse 8. Isaiah 40 verse 8. Basahin po natin. The grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. Sa mundo po natin na constant ang pagbabago, tuloy-tuloy po yan, no? Pabago ang panahon. At kagaya daw po ng damo at ng bulaklak, no? Our health, the seasons of life, and circumstances are always changing. Nagbabago po. In fact, everything sa mundong ito, no? Everything will change, no? People change,
Ayan, kung dati payat tayo, naglalakihan na, no? People change, emotion change, nagbabago po ang emosyon ng tao. Situation change, no? Pero ang salita ng ating Panginoon kailanman hindi magbabago. Yan, sabi po dyan, the word of God endures forever. And as even yung character ng Panginoon, He is a promise keeper. Every word na binibitawan niya, it is a promise na tinutugon po niya. He is a promise keeper and His character will never ever change. His truth will never change. No expiration date, no, ang salita ng Panginoon. As we read His word, no, ang daming promises niya na maaari po nating panghawakan sa ating mga buhay because God is faithful. Sabi mo sa katabi mo, God is faithful. Ayan, 2 Corinthians 1:20, sabi po dyan, all God's promises in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God. Sa dami po ng pangako ng ating Panginoon, makakaasa po tayong ang kanyang tugon ay oo, no? At sa bawat pangakong iyon, siya po ang magsasakatuparan ng lahat ng pangako na ibinibitawan niya sa bawat isa sa atin. Whether it is peace, whether it is provision, whether it is forgiveness, kapatid, or eternal life. No? Kapatid, lahat po ng yon ay guaranteed sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang Diyos po ay hindi kagaya ng tao na kapag nangako, madalas ay napapako. Ang Diyos po ay hindi, no? Kung yung boyfriend nyo, kung meron man, yung mga asawa nyo ay madalas mapako sa kanilang mga pangako, no? Ang Diyos ay hindi. Kung ang boss natin na nag-promise ng increase or ng incentives, no? Na hindi matuloy-tuloy, alalahanin po natin, tao lamang siya. Ang ating mga kaibigan, ang ating mga magulang, no, they may fail, kapatid, no? But for God, all His promises are yes and amen. Sa book po ng Hebrews, si Abraham po ay napapurihan for believing God's promises, no? Ang Panginoon po ay may word kay Abraham. Noong mga panahon na yon, Abram pa lamang po. Ano? And si Abraham po, he was instructed to move to a place na hindi po siya familiar. Hindi po niya alam ang lugar. Wala siyang kakilala sa lugar na yon. He had no permanent place to live at walang community to rely on, no? Para siya po ay suportahan, no? And no one to call in times of trouble. Pero bakit po kaya siya sumunod? Bakit po kaya siya umalis dun sa comfort zone? Si Abraham po, meron po siya ng lahat ng bagay. Maayos po ang buhay niya. Pero umalis po siya sa comfort zone niya dahil ito po ang word ng Lord sa kanya. Mababasa po natin in Genesis 12:1-3. Genesis 12:1-3, sabi po dyan, ayan. The Lord had said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Kapatid, no, nung kinausap po ng Lord si Abram, He did not give him a detailed itinerary. No? Sabi ng Lord, go sa ipapakita ko sa iyong lugar. No? Basta ang command ng Panginoon, leave your country. No? And may karugtong po na pangako. Nakita naman natin, no? Sabi ng Panginoon, I will bless you, I will make you into a great nation, and I will bless those who bless you. Yun po ang word ng Lord kay Abram. Yung pangako ng Diyos sa kanya ay talaga naman pong sobrang grand, no? Ikaw ay magiging pagpapalain kita, at even yung magpapala sa iyo ay pagpapalain ko, di ba? Kaya naman po, ganun na lamang po yung pagsunod ni Abram, no?
nung sinabi ng Lord sa kanya, live, he obeyed. No? Kahit na feeling niya naman, okay naman ako dito, blessed naman ako dito sa aming sambahayan, sa aming lugar. Secured naman ang aking kabuhayan, secured ang kanyang pamilya. No? Pero bakit siya umalis, kapatid? Bakit siya sumunod sa ating Panginoon? Ang sagot po natin ay makikita natin sa ating first point. Paano ba tayo magiging tunay na nakarely sa salita ng ating Panginoon? Number 1 po, rely on God's Word as your foundation. Sabi po dito, no, when Abraham heard the Word of God, he obeyed even though he has everything. No? But he obeyed because ang sabi, ang Word ng Lord kay Abraham in Hebrews 11:10, sabi po dyan, for he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God, ang ating Panginoon. Sabi siguro ni Abraham, doon tayo sa matibay ang pundasyon. No? Sabi ni Abraham, doon tayo dahil ang Diyos ang nagtayo, no? Nag-build ng lugar na yon. No? Dahil kapatid, no, whatever we have, nasa tingin po natin, secured tayo. Pero kung hindi ang Diyos ang nagtaguyod, lahat ng yon baliwala. Amen? No? Whatever we have right now, yung good career na meron tayo, ang ganda ng ating trabaho, ang ganda ng ating posisyon, no? Whether it is a relationship na feeling natin matibay, pero kung hindi ang Diyos ang sentro, kung hindi po kabahagi ang Panginoon, baliwala po ang lahat. Kung hindi po ang Diyos ang architect o ang builder ng kung anuman ang naitayo natin sa ating mga buhay, it is nothing. No? Doon tayo sa pundasyon whose architect and builder is our God. No? Kung saan na alam natin na makakaasa tayo, no, sa sinasabi, sa pangako ng ating Panginoon na ang plano niya ay maganda, na ang pangako niya ay makakabuti at mapangyayari po sa ating mga buhay ayon sa kanyang kalooban. Doon po tayo. No? Sabi po, ang pundasyon ng ating pananampalataya dapat ay ang ating Panginoon. Tama po ba? Because He is the builder of it, no? At doon tayo makakaasa. Mga kapatid, no? Wala nang masihigit pa sa salita ng Panginoon, wala nang masihigit pa sa pangakong mula sa ating Panginoon. His word is a solid rock. So, isigaw nga natin, solid rock. Meaning po, matibay. Kapag sinabing solid rock, matibay, hindi magigiba kung saan maaari nating kapitan, maaari nating sandalan, no? We can rely on. Kaya nga kapatid, gawin mong pundasyon ang salita ng Diyos. It is a solid rock in the storm. Yan po ang sinasabi ng Matthew 7:24. Sabi po dyan, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, and the stream rose, and the winds blew, and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Napakaganda pong illustration, no? Kung saan ikinumpare po ng Panginoon ang ating mga buhay sa isang bahay. Kapatid, ikaw daw ay wise, no? Kung sa mga oras na ito, nakikinig ka ng salita ng Diyos, no, binabasa mo yung salita ng Panginoon at isinasapamuhay. Pinapractice, no, kung saan pag-uwi mo pa lang, ito ang sabi ng Lord, ito ang gagawin ko. No? And ikaw po ay mapapabilang sa mga wise, matatalino. No? You are wise, kapatid. No? Para ka daw taong nagtayo ng bahay, no, sa bato, meaning matibay ang pundasyon, no? Matibay yung iyong kinatatayuan. Meaning, kapatid, darating po ang trials. Darating po ang mga bagyo, darating ang mga struggles, no? Darating ang kahirapan, ang pagsubok sa ating mga buhay. Wala pong exempted, no? Kapag dumating ang ulan at bagyo,
No, kagabi po si Tita Emma, naalala daw niya kami kasi umapaw daw po. Ang lakas po ng ulan at hindi ko yun napansin kasi nasa kwarto ako, no? Sobrang lakas po pala ng ulan at matagal. At sa ibang lugar, tumaas na po ang tubig. Pero hindi ko po yun naramdaman dahil nag-aaral ako ng salita ng Panginoon at ito po yung mensahe ng Panginoon, no? So, alam natin na darating ang ulan, darating ang bagyo. So, dapat po handa tayo. Tama po ba? No? So sa buhay natin, may mga trials at we are not exempted, no? Hindi po tayo exempted kahit tayo ay Kristiyano, no? Lahat tayo dumadaan at dadaan sa pagsubok ng ating buhay. May mga struggles pa rin po. May mga heartbreak pa din po na pagdadaanan ang bawat isa sa atin. Meron pa rin pong financial struggles, kapatid. May karamdaman, may sickness, no? Meron pa rin tayong ma-experience na disappointment sa buhay na ito, no? May mga unanswered prayer pa din po na mararanasan ng bawat isa. May seasons of waiting pa rin po tayo. Pero ang sabi ng ating Panginoon, when the storms of hardship, when the storms of confusion, when grief arise, no, yung kalungkutan, no, ang taong nakabuilt sa solid rock, no, ang taong nananatili sa salita ng Panginoon ay mananatiling nakatayo. Amen? Amen. Bakit? Kasi matibay ang ating pundasyon. Kapatid, the reality of our world today, maraming tao po ang nakabase ang buhay sa temporary material, so sa temporary things of this world. Some people rely on their emotions, some people rely on their relationships, some people rely on their achievements, no? Sa pera, paulit-ulit, sa popularity, sa validation ng tao. No? Hindi po maiiwasan. At kapag nawala ang mga iyon, kapatid, parang nawawala na rin po yung peace, nawawala na rin po yung joy sa puso nila. Bakit? Because wrong foundation produces unstable life. Ulitin po natin, wrong foundation produces unstable life. Pero kapag ang buhay po natin ay nakabuild, no, nakarely sa word ng ating Panginoon, kahit may bagyo, meron pa ring peace. Kahit nagbabaha, meron pa ring joy, no? Kahit merong pinagdadaanan, andun yung understanding, andun yung endurance, andun yung perseverance sa buhay ng bawat isa. Because the Word of God is a solid rock. That's why we can rely on the Word of God. Psalms 119 verse 89, Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. Kapatid, sabi po, ang word ni Lord, hindi temporary. Sabi po, eternal. No? Hindi ito outdated, kapatid. Hindi ito nawawala sa uso. No? Kahit magbago po yung culture na meron tayo, magbago man ang panahon, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay hinding-hindi magbabago. 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kapatid, sabi po ni Apostle Paul, the Bible is for teaching, no? It reveals who God is, no? Pinapakita po dito yung tamang hakbangin natin, no? Ang salita ng Lord, it is for rebuking. It acts as a spiritual mirror. Kung saan nakikita natin, no, yung kung saan ba tayo nagkamali, no? Saan ba tayo naligaw ng landas. Yung salita ng Lord, it is for correcting, no? It doesn't just leave us sa ating mga pagkakamali. Tinatama tayo ng salita ng Panginoon. It helps us get back on track, no? Kung saan dapat tayo lumakad. Ang salita ng Lord, it is our training in righteousness, kapatid. No? It builds us daily, no? Sa habit ng paglalakad, no? Sa salita ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. At yung ating character
doon po nagmamature yan over time. Habang tayo po ay nagpapatuloy, we are being righteous, at tayo po ay righteous in front of God, no? Hindi man tayo perfect, no? Pero dahil ang Diyos po, binayaran na po niya ang pagkakamali natin sa krus ng Kalbaryo, no? His blood cleanse us, no? Tayo po ay binabago niya araw-araw. At sa pamamagitan po yan ng kanyang mga salita, mga kapatid, no? The Word of God keeps our foundation strong. It is reliable, no? Ngayon pong panahon na to, sino dito madalas manood ng reels? No? Usong-uso po ang aesthetic. Ayan. At kagaya po ng isang bahay na maganda ang pintura, no? Sa labas aesthetic tignan. Tama ba? Ayan, kagaya po niyan. Pero kung ang bahay na yon ay mahina ang pundasyon, anong mangyayari? Babagsak at babagsak. Sayang yung pintura. Sayang yung pag-aayos dun sa bahay kasi mahina ang pundasyon. Ang totoong magre-reveal sa ating reliance is kapag dumaan na po tayo sa bagyo o sa lindol ng buhay. No? Lately lang po, sino po dito ang nakakita nito, no? Sa mga balita, sa social media, may isang building po na gumuho. Ito po ay sa Pampanga, ano? Ayan, makikita po natin yung picture. Bakit kaya ayaw sumunod ng aking... Ayan, ito po yung nangyari. No, tinatayo pa lamang po yan. Pero itong building na to, matindi po yung naging impact ng ulan at hangin. Imagine that, hindi pa po lumindol. Ulan at hangin pa lamang po. Pero durog na durog po yung building, no? Pagpapakita lamang po kung gaano kahina ang pundasyon. No? Sayang po, malamang ginamitan po ito ng mga, ano ba yun, yung tinatawag na substandard material. No? Kawawa po ang nagpagawa. So, naalala ko rin po kasi last week, si Nicoy, nanonood siya ng video at kung ano yung pinapanood niya is yung Cherry Hills na subdivision. Sino po nakakaalala nun? No, grabe po pala yung nangyari doon. Hindi lang isang building ang natunaw o gumuho, pero isang community po, no, na talagang wasak, walang natira, maraming namatay, no? So ganun na lamang po, no, naglahong bigla lahat ng meron sila, no? Kaya naman po, ipinapakita po sa atin kung gaano kahalaga na tayo ay mag-rely sa salita ng Panginoon bilang ating matibay na pundasyon. Kasi may mga tao pa rin po na active sa simbahan, mukhang okay on the outside, no? Nakakangiti, nakakapaglingkod, pero kapag nandyan na ang problema, kapatid, madaling ma-discourage, no? Madaling sumuko, no? Madaling lumayo sa ating Panginoon. Why, kapatid? Because shallow ang foundation, mababaw ang pundasyon, no? Kaya nga, kapatid, we need to rely on God's Word, no? It is our strong foundation. Uulit-ulitin ko po yan sa inyo. It is basic na tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Ang encouragement po ng Lord kay Joshua sa mga Israelita habang sila po ay nagpe-prepare for the battle. Imagine nagpe-prepare po sa labanan, no? Hindi sinabi ng Lord, prepare your troops. Hindi sinabi ng Lord, ihandahan nyo na yung armor ninyo, ihandahan nyo na yung mga sandata ninyo. Pero ang sabi po ng Lord in Joshua 1:8, kapatid, ayan, basahin natin, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sabi po, meditate on His Word night and day, umaga at gabi, no? Sabi po, panatilihin daw po natin ang salita ng Diyos sa ating mga labi. Paano, no? By meditating on it. Meaning, ito daw po yung inuulit-ulit. Kapag minimeditate, inuulit-ulit, kinakabisado, no, sa ating mga kaisipan, araw at gabi. Instead na paulit-ulit po nating sinasambit na ang mga hardships, ang mga problema, ang mga kakulangan natin,
Ano po ang dapat na inuulit-ulit natin araw at gabi? Ang word ni Lord, no? Ang salita ng ating Panginoon, ang pangako ng ating Panginoon, ang instructions ng ating Panginoon, His word, no? Bakit po? Sabi po dyan, so that you may be careful to do everything written in it. Kasi ang tendency po natin mga tao, kapag binasa lang natin, no? Tapos, inilapag na natin yung binasa natin, ano nangyayari? Nakakalimutan na, no? Kaya ang sabi po, meditate on it day and night so that you may be careful. Maingat ka na magawa mo ang lahat ng nakasulat sa salita niya. Then, anong sabi? You will be prosperous and successful. Sino po dito gusto ng maging prosperous and successful? Amen. Lahat tayo gusto natin yan, no? Kaya nga, by relying on His Word, by meditating the Word of God, tayo po ay magiging matagumpay. Amen? No? By relying sa Word of God, no? Ito po yung meditation natin. Hindi yung, wala na naman tayong pambayad ng bills, no? Wala na naman tayong ganito, wala na naman tayong ganyan. Kapatid, no? Sabi ng salita ng Panginoon, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ano yung sinasabi natin, wala na naman tayo nito, ito na naman ang sitwasyon natin, yun po yung laman ng puso mo. Kaya mo yan nasasabi. So, kapatid, palitan po natin yung laman ng puso natin ng salita ng Panginoon, ng pangako ng Panginoon, so that yun po yung bibitawan natin sa ating mga labi, yun po yung ipapakitang actions natin sa ating mga gawa, no? Kapatid, hindi lang kapag Sunday tayo nakikinig o nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kailangan daily po tayong napupuno, no, ng kanyang mga salita. Kaya nga ang challenge, kapatid, no, we need to ask ourselves, ano nga ba ang pundasyon ng buhay ko? Ano nga ba o kanino ba ako naniniwala? Sa word ba ni Lord o sa nararamdaman ko lang? Kapatid, because whatever your life is built on, that will determine your stability and your total reliance. No? And when our lives, kapatid, is founded, no, on His teachings, it will not collapse. Hindi po ito babagsak. Kagaya nung nakita nating building, kagaya ng Cherry Hills, hindi po ito babagsak. Hindi magko-collapse. Amen? Ayan. Sige, pangalawa po, rely on God's Word for directions. Si Abraham po, he relied on God's direction. Nakita natin, although sabi ko nga po kanina, walang binigay na address ang Panginoon. Walang clear itinerary ang Lord. Basta sabi lang niya, at first, go, leave your country, no? Walang malinaw na lugar, no? And si Abraham, he just rely on God's word for a direction. Sabi ng Lord, may ipapakita ako sa iyong lugar. Kaya kapatid, no, gawin po nating gabay ang salita ng Diyos. In Psalms 119, 105, basahin po natin. Your word is a lamp for my feet and a light for my path. No? Ang ibig sabihin nito, kapatid, hindi man ipakita ng Lord agad yung buong future natin, no? Pero enough po ang word ng Lord para gabayan tayo sa ating next step, no? Sa susunod na hakbangin natin. In biblical times, mga kapatid, yung oil, yan po, no? Yung oil lamp ay gawa po yan sa clay, no? Na merong maliit na wick, yung tela na tawag po dyan ay wick, no? Kung saan ito po ay nagpuproduce ng small, steady flame. Maliit, no? Na apoy, pero steady lang siya, no? Para mailawan lamang po yung kanilang mga hakbang. Ganun po yun, no? At ito po ay ginagamit as a metaphor for God's word and guidance, no? Ito po ay nagpapaalala sa atin that God does not always give us a big spotlight, no? To see yung entire future na meron tayo,
No? But rather, ang binibigay po ng Lord is a gentle lamp that illuminates just enough for our next step. No? Hindi po kailangan makita natin ang lahat ng kaganapan. No? Ang buhay po pala natin ay parang paglalakad sa madilim na lugar. Kapag madilim at walang ilaw, anong mangyayari? No? Madili kang matitisod. No? Kapag madilim, walang ilaw, brown out, ano mangyayari? Mabilis kang mawala, mabilis kang mapunta sa ibang direction, no? Kasi madilim. Ganon din po spiritually. Kapag we are not relying sa salita, sa word ni Lord, madali po tayong maligaw. Madali po tayong gumawa ng wrong decision sa ating mga buhay. Madali po tayong sumunod sa mali, no? Madali din po tayong mapagod spiritually. No? Ang daming voices sa paligid natin, tama po ba? Marami tayong naririnig sa paligid that can sometimes lead us to a wrong way. No? Wrong purpose. No? Yung social media, grabe po yung yung mga false teachers naglaganap na po, no? Nagkalat sa mga social media. Yung AI, hindi natin alam kung totoo ba ito or yun nga, kung fake, no? Grabe na po. Minsan nanunood kami, sabi ko totoo, minsan naniniwala ako, sabi ni Nico, AI yan, ano ka ba? No? So, grabe po, maliligaw at malilito na po tayo, no? Sa opinion ng tao, minsan yung opinion ng tao nagdadirect sa atin, no? Sa kung ano yung gusto nating gawin. Ito sabi niya. Ito yung opinion niya, no? Sometimes sa trends, kapatid, kung ano ang uso ngayon, no? Sometimes yung culture, sometimes yung emotions natin can lead us, no? At minsan kahit alam po natin na mali, no? Sinusunod pa rin natin kasi yun yung feel natin. Yun yung comfort na meron tayo, kapatid, no? Pero remember this, no? Feelings are real. Totoo po yung pakiramdam, but they are not always right, no? Kaya kailangan po natin ng mas higher authority, no? And the word of God is the highest authority, and we must rely sa salita ng ating Panginoon. Sabi po ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Opo, mahirap po, no? Mahirap minsan because naturally, gusto po natin maintindihan muna yung lahat ng bagay bago tayo kumilos. Wait lang wait lang Lord. Kapag may instruction ang Lord, wait lang po Lord, hindi ko pa po sure. No? Sometimes gusto natin maunawaan muna, no? Gusto natin makita muna ang buong plano bago natin gawin ang isang bagay kasi gusto natin ng kasiguraduhan. No? Gusto natin okay muna ang lahat bago tayo sumunod. But this verse, itong binasa po natin, it reminds us to trust in God completely. Sabi po dyan, with all your heart, buong puso. It requires unwavering and confidence, no? Yung higit na pagtitiwala and security sa kung sino ang Diyos sa ating buhay. No? Kung saan walang pag-aalinlangan, kapatid. Sabi po dyan, trust with all your heart. Sabi, and lean not on your own understanding. We must surrender our habit of relying sa ating sariling kaalaman, kapatid. No? I-surrender po natin yung pagre-rely natin sa sarili nating kakayanan. At sabi, in all your ways, submit to Him. Meaning, faith isn't reserved for big decision. Hindi lang kapag magdidesisyon na tayong bumili ng bahay natin, hindi po, no? Pero ang sabi diyan, daily, no? Sa maliliit na bagay, no? I-acknowledge po natin ang presence ng Panginoon sa every area, every aspect ng ating buhay, every day, no? In everything, no? Lahat po isasubmit natin sa ating Panginoon. Ano pa?
Ang sabi, He will make your path straight. Ang pangako ng Panginoon sa salita niya, no, is to direct your steps and provide us clarity. Bibigyan niya tayo ng kaliwanagan, even na yung dadaanan natin ay hindi tayo sigurado, no? Kahit na yung hakbang natin is uncertain, no? Kapatid, faith means, no, Lord, kahit hindi ko pa nakikita ang lahat, no, susunod pa rin po ako because I rely on your word. Amen? Isa din pong best example is when the Lord, nung inutusan po ng Panginoon si Noah na mag-build ng ark. Tama po ba? No? Imagine, wala pong ulan, wala pong tubig sa paligid nila. Pero anong ginawa po ni Noah? Sumunod po siya sa Panginoon. Hindi pa niya nakikita kung anong mga kaganapan, no? Tag-init, no? As in talagang tagtuyot ang paligid, walang tubig. Pero sabi ng Panginoon, gumawa ka ng arko, no? Sabi nga po natin kanina, si Abraham, he left yung tahanan nila, yung lugar nila without knowing kung saan siya pupunta. Hindi po sila nag-rely sa nakikita nila. Pero nag-rely po sila sa sinasabi ng ating Panginoon. No? We can rely on His Word because He knows everything. Sabi po in Isaiah 55, verse 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, either are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Minsan, hindi natin naiintindihan kung bakit merong delays. Ang tagal na nung mga prayer request natin sa Lord pero wala pang answer, no? May mga closed doors, no? Akala natin closed deals na, pero closed doors pala, no? May mga waiting season po tayong pinagdadaanan. May mga painful process na na-experience. Pero kapatid, God sees what we cannot see. Sabi po dyan, for my thoughts are not your thoughts, sabi ng Panginoon. Hindi po magka-sing level ang kaisipan natin at ang kaisipan ng Lord. He is higher, no? Alam niya, batid niya ang lahat ng bagay, no? Ang kanyang kaisipan, ang kanyang plano are infinitely higher, no? And wiser than our own, kapatid. When human logic, no, when human comfort and expectation fall short, itong word ng ating Panginoon ang magbibigay po sa atin ng comforting anchor, no? Matibay, no, na angkla sa ating mga buhay. Tandaan po natin, God sees the complete picture, no? Kitang-kita ng Panginoon. Alam na alam ng Panginoon kung ano ang mga kaganapan, no? And His unsearchable ways always lead us to what is best para po sa atin. Kapatid, no, limitado po ang ating kaisipan, no? Compare sa kaisipan ng ating Panginoon, who sees the entire scope of our lives. Alam ng Panginoon from the beginning to the end. Amen? Kapatid, perfect po ang kaparaanan niya because He is an all-knowing God. No? He is an all-knowing. Ang wisdom ng Panginoon ay higit po, no? Higit na higher sa lahat ng meron dito sa mundong ito. Kaya ang mahalagang paalala po sa atin before making a decisions, kapatid, anong dapat gawin? Pray first, no? When you wake up, kapatid, no? Even just your 5 minutes, no? Ibigay po natin yan sa Panginoon. Ibigay po natin yung mga unang sandali ng ating pagkagising, ng ating umaga. Use this time, kapatid, to pause and thank Him. Pasalamatan natin ang Panginoon and invite Him to our daily schedules bago tayo mag-grind. Okay po ba? Amen. Alam ko lahat po tayo, ito po ang dapat nating ginagawa. Nananalangin, humihingi ng gabay sa ating Panginoon. Seek God first, no? Read the Word first, no? Aminin po natin that we don't have all the answers sa buhay natin and ask Him to guide our choices. Hingin po natin
ang pangunguna ng ating Panginoon because our emotions change, but God's word remains true. No? In James 1:5, sabi po dyan, James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Kapatid, kung nalilito ka, no? Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, anong dapat gawin? Ask God, no? Kapatid, God is willing to guide us, no? Kung kulang ka sa kaalaman, sa talino, you should ask God na nagbibigay, no? Generously. Ganun po ang ating Panginoon. He is willing. He is always willing. He always knows everything about us, no? Pero ang nais ng Panginoon, no? Kailangan willing din tayong sumunod for His direction. No? Kailangan andun po yung pagsunod natin. In our confusing world, no, the Bible acts as a reliable roadmap. Yung salita ng Lord, ito po yung mapa natin, no, sa buhay nating ito, kung saan it gives us a clear moral guidance and wisdom in our daily lives, no? Sa ating daily decisions, sa ating career, sa ating relationship, sa ating mga finances, no? Kapatid, surely, no, we need guidance and wisdom sa paggagabay po sa ating mga anak, sa mga magulang. Amen, no? Kailangan natin ng tulong ng Panginoon dahil sa panahon po ngayon ng Gen Z, sa panahon ng Gen Alpha, hindi po madali, no? Hindi po madali ang paggagabay, no, kung sa sarili lamang po natin. Compare po sa panahon ng ating mga magulang, sa panahon nating mga millennials na sit-sit lang, alam na, di ba? Alam na ng mga anak natin, no? Ibang-iba na po ngayon, compare sa dati, no? Yung mga bata ngayon, they don't acknowledge it anymore, no? Lalo na po kung hindi nila alam ang salita ng Panginoon, no? At ang lagi lamang pong nilang naririnig ay ang boses ng mundo, ang ingay ng paligid, ang mga pagmumura sa kanilang paligid, no? Kapatid, let's ask the Lord, no? Sumunod po tayo sa salita ng Panginoon. Mabuti pong imulat natin sila, no? Sa Word of God. They must hear it. They must know it. Dapat alam po ng mga kabataan. Sabi po in Deuteronomy 6:6-7, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Dapat nasa puso nyo. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. When you lie down and when you get up, sabi po dyan. Kapatid, ang encouragement po sa atin is to make the Word of God a natural, constant part of our conversations sa ating pamilya. Dapat daw po araw-araw, natural na pinag-uusapan po natin ang salita ng Panginoon. Sabi po, whether you are at home, sharing meals with your family, or when you are on the journey. Kahit nasa sasakyan kayo, kahit nagta-travel kayo, dapat daw po ang lagi nating pinag-uusapan, ang dapat nating itinuturo, ine-impress sa ating mga anak ay ang salita, ang kautusan, ang instructions, ang pangako ng ating Panginoon. Amen? Amen, no? Bakit kaya? Upang hindi po sila maligaw ng landas. Kapatid, ayaw nating maligaw ng landas ang ating mga anak. Tama po? Kaya naman, we must rely on His Word. Sabihin mo, rely on God's Word. Pangatlo, kapatid, no? Rely on God's Word during hard times. Si Abraham po, no? He relied on God's Word when it is the hardest. Bakit? Di ba po may word ang Lord, may pangako ang Lord kay Abraham na siya po ay magkakaroon ng anak. Si Abraham po, pinanghawakan po niya yon, no? Kahit po
imposible na. Kasi nung panahon po na ibinitawan ng Lord yung word sa kanya, he is already 75 years old. No? Grabe po, 75 years old, magkakaanak ka. Sabi po yan sa kanya. No? At hindi lamang po yun, no? Maraming taon po ang lumipas sa buhay ni Abraham. Pero andun po yung ability niya to endure difficult circumstances and to remain obedient sa mahabang taon ng kanyang pag-aantay. In Romans 4:19 to 21, and Abraham's faith did not weaken, even though about 100 years of age, he figured his body was good as dead, and so was Sarah's womb. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this, he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises, no? Never pong nanghina ang pananampalataya ni Abraham sa ating Panginoon. Whether sa security ng kanilang kabuhayan, no? O kahit sa sitwasyon po nila ni Sarah, na talagang imposible na magkaanak, no? Si Sarah po ay hindi po talaga magkakaanak dahil siya po ay baog, no? Pero hindi po sila nawalan ng pananampalataya sa Panginoon, no? Si Abraham po ay naniwala sa pangako ng Diyos, no? Pinanghawakan po niya ang salita ng ating Panginoon. Hard times, no? Nakita po natin, at yung hard times is just a testing, kapatid, no? Yung mga pagsubok po sa atin buhay na nararanasan ngayon ay pagsubok sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga kapatid, no, kumapit po tayo sa salita ng Diyos sa gitna ng mga testing, sa gitna ng mga pagsubok. Matthew 4:4, sabi po dyan, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ang katawan po natin, kailangan po ng pagkain para tayo po ay lumakas. No? Sino dito ang iniisip na kung anong kakainin nila mamaya? Huwag na po kayong mag-isip kasi meron pong inihanda si Tita Michelle. No? Sabay-sabay po tayong mag-eating fellowship. No? Pero ang katawan po natin, no, kailangan ng pagkain para lumakas. Ganon din po tayo sa ating spiritual na buhay. Kailangan natin ng word ng ating Panginoon. No? Sabi diyan, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God, no? Because life can be exhausting, no? May mga panahon, kapatid, na pagod ka emotionally, no? May mga panahon na discouraged ka, no? May mga panahon na ikaw ay nakakaranas ng hurt sa iyong puso, no? May mga panahon na confused ang bawat isa sa atin. May panahon na disappointed po tayo at parang walang nakakaintindi po sa atin. Ganun yung pakiramdam. At minsan, kahit may tao sa paligid natin, feeling natin empty pa rin tayo. Pero ang word ng ating Panginoon, nagbibigay ng lakas. Sabi po, in Psalms 46, verse 1, Psalms 46 verse 1, sabi po dyan, bakit kaya ayaw niyang lumipat? Ayan, God is our refuge and strength, an ever-present help in troubles. No? Sa panahon, kapatid, na nakakaramdam tayo ng kapaguran or discouragement, sino po dito nakakaramdam ng pagod? Physically, no? Pagod. No, hindi yan imposible kasi talagang nakakapagod lalo na po sa init ng panahon, no? Sa mga panahon na nakakaramdam tayo ng discouragement, sa panahon nakakaramdam tayo ng emptiness na nagbibigay ng panghihina sa atin, remember His word, kapatid. Remember His promises and declare it. No? God is my strength. Sigaw nga po natin, God is my strength. Kapatid, God's words is for our encouragement. Sabi po in Romans 15:4, ayan, Romans 15:4, for everything that was written in the past
was written to teach us, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Ito po ay isang magandang paalala that studying God's Word gives us strength during difficult times and help us to wait patiently for His promises to be fulfilled. Amen? No, andun po na tayo ay umaasa, nagtitiwala sa ating Panginoon, no? Na ang lahat ng kanyang sinabi ay magkakaroon, maisa sa katuparan ayon sa kanyang kalooban, no? Nakita po natin sa mga unang part po ng pag-aaral natin, si Jesus po, He also relied on the Word of God. Remember, no? Nung tinukso po siya ni Satan sa wilderness, tama po, no? In every temptation na ibinabato ng kaaway sa kanya, he always answered it is written. Ito ay nasusulat. Hindi po emotions ang ginamit ng ating Panginoon. Hindi sariling opinyon ang sinabi niya, kundi ang salita ng Panginoon, no? Hindi po siya nagbabaka sakali, no? It is written, sabi po ng ating Panginoon. The Word was His weapon. No? Yun po ang pananggalang ng ating Panginoon. Kaya kapag meron po tayong mga spiritual battle, ano po ang dapat nating gawin, kapatid? Fight using the Word. No? Kapag may mga pagsubok, may mga battles tayong kinakaharap, pray the Word. No? Declare the Word and believe the Word. No? Kapatid, sometimes one verse lang mula sa ating Panginoon can change the whole perspective. Tama po ba? Isang word lang from God na babago po ang lahat. No? May moments na pagod ka, may moments na umiiyak ka, may moments na ready ka ng sumuko, then God reminds you of His promises. Whether you read the Bible, you are doing your devotion, or randomly meron pong kapatiran na nag-send sa'yo ng Bible verse. Sinendan ka ni Pastor Jurgen ng encouragement. Sinendan ka ni Tita Jo ng Word of God, no? Or habang nagda-drive ka sa C5, no, nakita mo yung word ng Lord, no? Nakasulat yung promise ng Lord, and you felt biglang meron ng peace, no? Meron na uling joy, meron na uling hope, no? Andun na yung strength na palitan, no, ng pangako ng Panginoon, yung nararamdaman natin. That is the power of God's word, kapatid, no? Sabi nga, kahit sino pa po yung nagsasalita, basta word of God ang binibitawan, ito po ay makapangyarihan. Because the power is in the word, no? Hindi po sa kung sino ang nagsasalita. Ang kapangyarihan ay ang salita ng Panginoon, no? Kaya nga kapatid, wag lang tayong magbabasa ng Bible verse kapag may emergency, no? Feed your spirit daily, no? Because people who rely on God's word becomes spiritually strong, mas nagiging matatag sa kanilang pananampalataya, no? Sa pagsubok na mga pinagdadaanan po natin sa mga oras na to, kapatid, isang bagay lang ang makakasiguro. Sa isang bagay lang tayo sigurado, no? Maaasahan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya naman, rely on His word even in the difficult times of our lives, no? The world is unstoppable, no? People change, sabi ko nga po kanina, situation change, no? Feeling change, no? Pero ang word ni Lord remains faithful forever. Psalms 119, 160, all your words are true, all your righteous laws are eternal. Hindi po magbabago, hindi nagbabago ang salita ng Panginoon, nagbago na ang lahat, no? Nagbago na yung katabi mo, pero ang word ng Lord mananatiling tapat, no? Mananatiling totoo sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga kapatid, no, meron pa ba tayong ibang aasahan maliban sa ating Panginoon?
Wala na kapatid, no? Kung ang lahat ng bagay, no, nagbabago, ang Diyos lang ang hindi hindi pwedeng mapako sa kanyang mga ipinangako, no? Kaya kapag magulo ang buhay mo, kapatid, kapag may uncertainty, no? Kapag merong kang pain na nararanasan, kapag merong waiting season, kapag may grief, no? Kapatid, kumapit po tayo sa salita ng ating Panginoon. We can rely on God's word. Amen? Amen. At bilang pagtatapos, no? Kapatid, God's word is our foundation, no? God's word is our direction. God's word is our strength, no? Saan ka ba talaga nakaasa sa mga oras na ito, no? Sa sarili mong understanding, sa trabaho mo, sa ibang tao, saan ka ba umaasa? Sa emotions na meron ka o sa salita ng ating Panginoon? Mga kapatid, no, sa mundong pabago-bago, no, may isang bagay na mananatiling matatag, walang iba kundi ang salita ng Panginoon, no? Ito po ay inuulit-ulit natin. Sabi ng Panginoon, meditate on it day and night, no? Kapag mahina tayo, ang word niya ang nagbibigay ng lakas. Kapag nalilito tayo, ang word niya ang nagbibigay ng direction. Kapag gusto na nating sumuko, ang word niya ang nagpapaalala na may pag-asa pa, no? Kaya huwag tayong mabuhay, no, na nakaasa lang sa feelings, no? Huwag tayong mabuhay na nakaasa lang tayo sa tao sa paligid natin or sa sariling understanding na meron tayo, no? Huwag tayong umasa sa nangyayari sa paligid natin, no? Matuto tayong kumapit at magtiwala sa ating Panginoon. Because true reliance means even when we do not understand, no? Even when we do not know everything, we still trust God's word completely, no? At tandaan natin, people may fail, no? Situation may change, but the word of God will never fail, kapatid. So habang nag-ready po yung ating worship team, no? Let's think about this, no? Let's choose to rely on His word. Let's stand on His promises. Tayuan po natin yung salita ng Panginoon and let us walk by faith. Sabi po, in Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kapatid, do yourself a favor. Read the word of God. Every day, buksan po natin yung ating mga Biblia, no? Meditate on His word daily, no? Ang ingay po ng mundo natin, ang ingay po ng paligid natin, ang dami pong mga katiwaliang nangyayari sa paligid. Kitang-kita po natin sa social media as we scroll yung news, no? Yung mga balita na naririnig natin, ang sakit sa damdamin. Tama po ba? Naniloloko na lang tayo ng kung sino-sino, no? Makikita natin yung mga nangyayaring kaganapan, ginagawa ng katuwaan, no? Yung mga reels, no? May mga music na hindi nyo napapansin, yun na yung naglilinger sa ating kaisipan. Kapag nag-scroll ka ng social media, andun na yung mga kanta na inilalapat nila sa sitwasyon, uncertain situation, at hindi mo na papansin, yun na yung nagiging meditation natin. Kapatid, lately, I've been listening to a just Christian music, no? Kung saan ang lyrics po nito ay Word of God, no? Merong psalms, no? And you know, kapatid, sa tuwing gigising po ako, ang naglilinger po sa aking kaisipan, yung lyrics, yung word ng Lord. Ang isa pong LSS, no? Last song syndrome ko is yung be still and know that I am God. Because it is God, ito po yung gusto ng Lord sa bawat isa sa atin, to be still and to know that He is sovereign, that He is all-powerful sa sitwasyon na meron tayo sa ating bansa. Whether it is sa ating pamilya, whether it is sa ating gobyerno, kapatid,
powerful ang ating Panginoon. Kaya ang nais ng Panginoon is for us to be still and know that He is God, kapatid, no? Kaya nga, if you are down, kapatid, if you are worried, if you are confused, kapatid, let the Word of God sink into your heart, sink into your mind. Hayaan natin ang salita ng Panginoon ang maging meditation po natin because ito po yung magpapatibay ng ating pananampalataya. No? It is our guide kapag po meron tayong mga hakbangin na itinutulak tayo ng ating emotions to go on, to walk on it. Kapatid, hindi po. Huwag tayong magbabase sa kung ano ang nararamdaman natin, sa kung ano ang feeling natin okay. Huwag po tayong magbabase sa sinasabi ng tao sa paligid natin. Pero gawin po natin na ang salita ng Panginoong ang siyang maging gabay natin sa bawat gagawin, sa bawat hakbangin natin sa ating buhay. Amen? Sige po mga kapatid, let's all stand and let's worship God. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, I think I've lost my way. Still, you're there right beside me. Nothing will I fear, as long as you are near. Please be near to the is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me and care. My heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side. I will love you to the is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We thank you, God, for the whole month you have
have reminded us, Panginoon, to rely on you alone. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na ikaw lamang po ang Diyos na masasandigan namin ang matibay na pundasyon ng aming mga buhay. We thank you for reminding us, O God, that your word is the light sa bawat hakbang na meron kami, Panginoon. Ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po ang aming gabay, Panginoon. Thank you for letting us, O God, know everything from your word, O God. And ang panalangin namin, Lord, help us, O God, to really meditate upon your word, to really meditate upon your goodness, and to rely, Lord, sa mga instructions mo sa aming mga buhay. Alam namin na sa mundong ito, marami pa po kaming pagdaraan ng mga pagsubok, pero mananatili kaming matatag dahil ikaw ang Diyos na siyang naggagabay, ikaw ang Diyos na siyang naglilid sa amin, O God, in every steps, in every area, in every aspect of our life. Salamat, Panginoon. Sa inyo po namin itinataas, O God, ang lahat ng papuri at pagdakila, Panginoon. Tulungan mo kami na ang mga salita mo na napag-aralan namin sa araw na ito ay manatili po sa aming mga buhay. Help us to share it with our loved ones, Panginoon. Gamitin mo kami mightily, O God, Lord. Help us to show them, O God, that you are a good Father, that you are an ever reliable God sa aming mga buhay. Help us, O God, Lord, na yung mga testimony namin, O God, yung mga buhay namin, Lord, ay maging buhay na patotoo ng kabutihan mo, Panginoon, so that people will also know you. Yung mga mahal namin sa buhay, Panginoon, yung mga pamilya namin, yung mga kaibigan namin, Panginoon, they would also know you, Panginoon. Lord, sabi nga po sa iyong salita, believe the word of God. Tanggapin mo ang Diyos sa iyong buhay. Maniwala ka sa Diyos, hindi lamang ikaw ang maliligtas, but even your household will be saved. And we are claiming it, Panginoon. Ito po ay dinidesire namin para sa aming mga mahal sa buhay. Gamitin mo lamang po kami, Panginoon, bilang daluyan ng iyong salita at pagpapala sa aming mga sambahayan, sa aming mga trabaho, Panginoon. Hayaan mo na ang iyong salita ay maging buhay po sa aming mga buhay, Panginoon. Kakitaan po kami, Panginoon, ng kalwalhatian mo, ng pag-ibig mo, Panginoon, ng pag-asang nagmumula sa iyo. Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang bawat hakbangin namin, Panginoon. Take over our lives. Take over, Panginoon. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay and let's receive the goodness of God. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious unto you. Hayaan po natin na ang Panginoon, who is our Jehovah Nisi, give us the victory. Hayaan po natin na ang ating Panginoon, who is Jehovah Jireh, be our provider. Ang ating Panginoon, who is Jehovah Rapha, ang siyang magbigay po ng kagalingan sa bawat isa sa atin. Panghawakan po natin ang character ng ating Panginoon all throughout the week. He will be our